whisper in the night, a secret buried out of sight. Lies entangle every breath, truth is fading, left for dead. Can you hear it calling? A voice behind the veil. The echoes keep on falling, but no one tells the tale. The hidden truth that burns inside, a fire we can't deny. We close our eyes, but it won't. Are you ready? Yo, what's up mga katropa? Panibagong vlog na naman tayo. Kung nakikita nyo sa aking tabi, ano, meron tayong bagong model ng Euro, no? Ito yung Griffin 180i. So, di ba 180cc. Tapos ito namang Aerox 155. Tingnan nyo naman yung itsura, magkamukha, di ba? Meron lang siyang konting difference sa katulad nito. Ayan, no? Meron ditong parang design. Tapos dito parehas na rin talaga yung pinakaulo niya. Tapos yung headlight magkamukha, pero ito naka bi-LED projector na LED. Ito naman normal LED lang. Tapos ito yung kanyang pinaka DRL, no. Magkaiba rin siya yung itsura niya. Yan, kung nakikita nyo naman yung itsura ng ano, magkaiba. Unahin natin dito sa harapan mga katropa. Ito, kung mapapansin nyo, dito tayo sa fender, magkahawig, magkamukha siya. Tapos dito tayo sa brake. Ayan, tingnan nyo yung brake ng Euro Griffin, no? Yung pinaka caliper nya, iba yung design. Tapos combi brake system siya. Tapos syempre ito yung pinaka speedometer sensor. Hindi siya ABS, wala pa rin siyang ABS. Ayan. Tapos dito naman tayo sa Aerox. Ito yung pinaka caliper nya, oh. Single pot caliper lang siya mga tropa. Ayan. Tapos non-ABS kasi standard siya. Ay mga tropa, dito naman tayo sa tagiliran. Kung nakikita nyo yung Griffin, same na same dito sa may Aerox. Meron din siyang pangalan na Aerox dito. Dito naman sa kabila, Griffin naman. X-type yung side, ano niya, fairing. X, yan. Tapos syempre, ito yung apakan ng angkas. Walang pinagkaiba dito sa may stepboard. Parehas na parehas din. Tapos sa upuan, makita nyo yung difference. Normal lang siya sa Aerox. Sa Griffin naman, meron siyang camel back seat dito. Yung tinatawag na camel back na seat. Ayan. Tapos dito tayo sa ito. May pinagkaiba rito. Sa Griffin naman, parang meron ditong design. Pero walang butas yan, parang design lang siya. Tapos sa Aerox naman, plain lang siya. Wala siyang design dito, plain lang. Dito naman tayo mga tropa sa kanyang pinakalikod, no. So kung nakikita nyo, ito yung kanyang tail light. Magkamukha pero magkaiba yung ilaw. Papailawin natin, ayan. Kita nyo naman kung ano yung pinagkaiba. Ayan, diba? Tapos ito sa kanyang fender sa likuran, magkaiba. Ayan yung design niya dito, tsaka dito mahaba to. Sa Griffin naman iba yung forma. Tapos ang kaganda sa Griffin, naka LED na rin yung kanyang signal light. Sa Aerox normal lang na bulb, hindi siya naka LED. Tapos dito naman sa kanyang plate number na light, ito. Tapos sa Griffin naman ganito yung design. Tapos dito naman tayo sa kanyang rear suspension mga katropa. Sa may Aerox na standard, kahit na ABS, wala siyang sub-tank. Normal lang siya na suspension. Dito naman sa Griffin, naka sub-tank suspension siya. Actually, kulay gold ito. Pinastikeran lang ng may-ari para mag-match dito sa kulay ng kanyang motor. Alright? Ito pa mga tropa, dito tayo. Sa Griffin naman, ayan, no, meron siyang tire hugger. Ayan, may tire hugger siya. Sa Aerox, wala. Plain lang siya. Ayun.
Ayun mga tropa, silipin naman natin yung pinaka manubela niya, yung pinaka panel. Ito, kung nakikita nyo sa may Griffin, naka-colored na yung kanyang panel. Kitang-kita mo talaga sa kahit maaraw, kitang-kita mo yung display niya dito. Tapos ito yung kanyang handle bar switch, same na same sa Aerox. Tapos dito sa kabila, meron din siyang stop and start system. Kapag nasa traffic ka, mamamatay yung motor mo. Kapag piniga mo naman yung throttle, aandar uli yung motor mo kahit hindi mo na i-start. Sa Aerox naman, ito yung pinagkaiba. Digital lang siya na parang normal lang na digital. Blue and white yung kulay niya. Tapos dito sa kanyang switches, yan, high and low, signal light, busina. Sa kabila naman, hazard light lang siya. Wala siyang stop and start kasi nasa ABS version lang siya mga tropa. Tapos dito nga pala sa may Euro, wala siyang hazard light. Yun, wala siyang hazard light. Yun ang pinagkaiba. Kasi dito, on ng headlight to. Tapos dito naman, ayan o. Ayun mga tropa, silipin naman natin yung headlight nya. So, pandarin natin. Pandarin natin yung kabila. Click ah. Ayun mga tropa, kung nakita nyo, yan yung itsura ng kanyang headlight. Ito, naka-projector, LED projector headlight yung Griffin. Maliwanag sa gabi to kasi naka-projector headlight. Tapos, ito yung DRL nya oh. Diba hiwalay? Yung high and low nya mga tropa, separate yan katulad dito. Ito yung low beam nya. Ito naman yung high beam. Yan oh. Tapos meron siyang passing light. Pindutin nyo lang dito. Yan oh. Passing light. Dito naman tayo sa Aerox. Normal na LED lang siya, hindi siya naka-projector. Wala siyang passing light. Ito yung menu niya eh. Yan, ito yung pinaka-menu. So, may nakalimutan tayo. Dito tayo. Ayun mga tropa, dito tayo nakalimutan natin. Itong Griffin pala eh naka-rear disc brake na siya. Ayan oh. Naka-disc brake na siya mga tropa. Ayan. Yan, dalam. Yun. Naka-disc brake na siya. Yung likuran niya. Dito naman tayo sa Aerox. Naka-drum brake lang siya mga tropa. So, okay lang naman kasi nasanay na yung mga naka-Aerox na naka-drum. Pero sa version 3, naka-disc brake na yung Aerox sa likod. Yung mga tropa, dito naman tayo sa under seat compartment. Buksan natin parehas. Ayan. Dito tayo. Ayun mga tropa, dito sa Aerox, malalim din. Tapos, dito naman sa Griffin, same na same mga tropa. Ayun o, ganoon din. Kaso yung problema dito sa Griffin, meron siyang ano dito, bukol. Ayan o, may bukol siya dito. Kasya yung full face dito, tingin ko hindi kasi may bukol eh. Ayan o. Ayan o, may bukol siya. Diba? So, flat lang yan. So, ayun mga katropa, naikot natin yung dalawang motor. So, ipa-flash ko na lang sa screen yung specs ng makina nito. Tsaka itong Aerox. Tapos, so ayun, overall mga katropa, goods na goods parehas. So kung nagbabalak kang bumili ng Aerox na upgraded sa features, na 6.6 sa features, ayan, mag-Griffin ka. Kompleto na kasi sa ilaw pa lang, okay na siya. Meron siyang combi brake system, meron siyang disc brake sa likod. Tapos maganda yung panel niya. Siyempre sa presyo nito, nasa 110,000 pesos. Kung gusto mo naman ng medyo mahal, less ang features niya kumpara dito sa Griffin, Yamaha Aerox naman yung bilhin mo, nasa 123 to 124,000 yung price nitong standard version eh. So ayun, konting difference na naman sa presyo, mga around 14,000, mga ganun yung price difference niya. So kayo na bahala kung anong pipiliin nyo sa dalawa. At least na review natin, di ba?
Tapos itong Griffin nga pala mga tropa, parang touchscreen dito. Ano? Hindi mo na siya kailangan pindutin ng madiin. Parang tap lang, ayun oh. Ayos. So yun mga tropa, sana na may natutunan na naman kayo sa vlog natin. Syempre sa mga baguhan pa sa channel natin, subscribe naman kayo. Tapos syempre, share na rin yung video, tapos click notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. So ayun sa muli mga tropa, maraming salamat sa inyo. God bless and ride safe always.